Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, pumbatian si Rocky, Raul, Edwin, Lisa, Yoli, and Emeline. I hope tayo po ay sabay-sabay lumalago sa ating buhay pananampalataya. So, yung series po natin ay Growing Deep, Being Rooted in God's Word. Yung paglago po natin ay hindi lang pataas or pahaba, no? Or palapad, kundi palalim. Katulad po ng isang puno na malalim ang ugat, nanunuot sa lupa at sumisipsip ng sustansya na nagpapalugo sa puno. So tayo po ay parang puno rin, no? Pero tayo po ay nag-uugat sa salita ng Diyos, sumisipsip ng sustansya sa salita ng Diyos. At yung buhay spiritual natin talagang nagmamature, lumalago, at mas lalo po tayong napapalapit sa ating Panginoon. Na yung tatalakayin po natin ay continuation po kahapon sa 1 Corinthians chapter 3 at ngayon naman po ay verse 10 and 11. Sabi po ni Apostol Pablo, "According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ." So itong mga talata po na ito ay sinasabi ni Apostol Pablo kasi merong division sa church sa Corinto. At yung mga tao po roon, mga immature, mga sanggol pa lamang kay Kristo, at sila'y masyadong nakatuon, nakafocus sa mga tao. So, ganun po sila mababaw pa sa pananampalataya. At sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na hindi dapat sila maging immature katulad ng inaasal nila. So, balit kailangan ituon nila yung kanilang paningin sa ating Panginoong Hesukristo at hindi lamang sa mga human leaders, kundi sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi niya na ang Panginoong Hesukristo ang pinakapundasyon ng ating pananampalataya. So sabi niya po rito, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Kung kayo man ay may mga fanatic man sa akin, sabi ni Apostol Pablo, yung iba sa iyo fanatic ni Cephas o ni Peter, yung iba naman sa inyo kay Apollos, pero lahat kami naglilingkod sa inyo. Ako naglatag ng pundasyon, yung iba nagtatayo doon sa pundasyon na yon. Ako nagtanim, yung ibang mga manggagawa ay nagdidilig at ang Diyos ang nagpapalago ng tanim na iyon. So sabi ni Apostol Pablo, dito nilarawan niya yung Christianity. Ito po yung unang point natin, no? Christianity is like a building. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. So yung Christianity o yung body of Christ, yung church, ito, sabi ni Apostol Pablo, ay merong pundasyon. Ako yung naglatag ng pundasyon doon sa Korinto. Tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Kumbaga sa panahon natin yan, foreman o kaya engineer. So, ako yung naglatag ng pundasyon, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. So sinasabi ni Apostol Pablo rito, yung church, yung body of Christ is like a building. Ako yung naglatag ng pundasyon sa Korinto. Ngayon, mayroong mga sumunod na mga manggagawa naman, sila naman yung nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. At lahat kami ay tagapaglingkod lamang. Lahat tayo dapat nakapokus dun sa pundasyon ng Christianity. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, teaching number 1, Christianity is like a building. Number 2, we are all builders with different roles. Mga kapatid, hindi lamang po si Pablo ang builder. Hindi lang si Pablo yung skilled master builder o yung foreman. Lahat po sa pagtatayo po ng isang building, may kanya-kanyang roles po yan. Merong engineer, may architect, merong labor, merong mga magagaling sa bakal, may magagaling sa konkreto,
concrete, mga mason, may magaling sa kahoy, may magaling naman sa planning, meron namang labor lang. Hindi ko nilalang yung labor, pero yun talaga yung contribution niya, labor. So, sa pagtatayo ng building, may iba't ibang mga roles, pero isa lang yung ginagawa nila, maitayo yung building. So, sabi ni Apostol Pablo, tayo rin ganun, no? Kumbaga si Apostol Pablo ay skilled master, tapos yung mga sumunod sa kanya mga nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. So hanggang sa ngayon po, ginagawa po natin yan. Tayo po ay naglilingkod sa church. Pinaglilingkuran natin yung Diyos. Pero paano natin mapapaglingkuran yung Diyos? Paglingkuran natin yung kanyang katawan, yung body of Christ. Ang ginagawa natin sa body of Christ, pinapatatag natin. So we are all builders with different roles. Kaya pag may nakatabi ka dyan, kapwa mo mananampalataya, isipin mo may role ka sa tao na yan. Ang role mo dyan sa tao na yan, patatagin yan sa pananampalataya, encourage yan, ilapit sa Panginoong Jesucristo, mas lalo pang i-inspire para mas lalong mapalapit sa Panginoong Jesucristo, mas lalong mapalapit sa Diyos. At yung tao na din yan na yan, ay mayroon ding ganung responsibilidad din sa'yo. Kaya napakaganda ng Biblia Meron tayong mutual benefits sa kapwa nating Kristiyano. Meron tayong mutual responsibilities. May responsibilidad ako sa iyo, meron ka ring responsibilidad sa akin. And we all have to grow in the body of Christ. So we are all builders with different roles. Kaya sa isang church po, merong magaling sa teaching dyan. Merong magaling mag-preach, merong magaling sa music, merong magaling sa encouragement, meron namang klase ng tao na sobrang anggaan-gaan sa kanyang magbigay sa kapwa, sobrang generous. No, iba't ibang mga gifts, iba't ibang mga kaparaanan ng paglilingkod, pero lahat po 'yun ginagamit ng Diyos para mas mapatatag ang kanyang iglesia. Now, pangatlo po sa katuroan natin, the foundation is Christ. Huwag po nating kalimutan na ang pundasyon po ng iglesia ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nung kausap niya si Pedro sa Caesarea Philippi, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, who do you say I am? Sabi ni Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell cannot prevail against it. So sabi niya, upon this rock, and I believe yung sinasabi ni Jesus Christ na rock na yon, yung confession ni Peter na si Jesus Christ, yung the Messiah, the Son of the living God. Basically, si Jesus Christ yung bato, yung saligan ng pananampalataya. At imposible tayong magkaroon ng kaligtasan, imposible tayong maging new creation in Christ, imposible tayong magkaroon ng bagong buhay kung hindi tayo tumitindig sa pundasyon ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit sinong preacher hindi pwedeng maglatag ng iba pang pundasyon. May mga preacher dyan, no? Naglalatag pa sila ng ibang pundasyon maliban kay Jesucristo. So sa atin po, isa lang ang pundasyon natin, ang ating Panginoong Jesucristo lang. Wala tayong church na itinataas. Wala tayong mga samahan na itinataas. Wala tayong kinikilalang mga church leaders na itinataas. Ang pundasyon lang natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1, edify the church. Ito pong edify, lagi niyo pong makababasa to sa Bible. Pag sinabing edify, patatagin. Edify one another. Mababasa niyo po yan sa maraming talata sa Biblia na isang kadahilanan kung ba tayo nag-gather, nagmi-meet as a church, as a body of Christ, is to edify one another. Ibig sabihin ng edify, pag pumunta ako sa isang gathering, sa church gathering, no, meron akong hollow block na dala-dala. Yung iba merong semento na dala-dala. Yung iba merong bakal na dala-dala. Yung iba buhangin, yung iba graba. Tapos pag nagsama-sama tayo, pagsasamahin natin lahat ng yun, no? Yung bato, graba, buhangin, bakal, pagsasamahin natin hanggang sa maging isang matatag na establishmento.
Yun po ang ibig sabihin ng edify the church, edify one another. That's our responsibility to our fellow believers. Ako po, yung kung sa pagtatayo ng building, iba't ibang mga tayo, gifts o kakayanan. Ako po siguro, I believe, yung binigay sa akin ng Panginoong Diyos na gift ay teaching. So yan po yung kinocontribute ko po sa body of Christ. Sa lahat sa inyo, na nakikinig at sumusubaybay dito sa ating daily devotion. Yung gift ko na, kakayanan ko na magturo. Yung ibang mga ginagawa ng iba, like mga gifted sa music or gifted sa ibang bagay, wala ako nun. Pero kung ano yung meron ako, yan po yung ikino-contribute ko sa body of Christ. So, ikaw rin, meron kang something na ibibigay. At ibigay mo yun. Ibigay mo yung paglilingkod na yun sa Panginoon. That's part of edifying the church. Number 2 po, be a skilled master. Pag sinabi pong skilled master, sabi sa Tagalog dito, mahusay na tagapagtayo. Kapatid, kung ikaw wala kang church, sayang. Parang 99% ng buhay mo, wala. Na mismo. At kailanman po, kaya laging sinasabi, huwag nating sasabihin na hindi natin kailangan ng church. Si Jesus Christ yung nagtatag ng church. At pag sinabi natin hindi ko kailangan ng church, okay na ako mag-isa. Ano po yun? Pagiging arrogante. Pagiging mayabang. I don't need something that Jesus has built. Diba? Sobrang arrogante nung ganong klaseng pananaw. So lahat po tayo kailangan natin ng church, kailangan po natin ng samahan, kailangan po nating mapabilang sa grupo ng mananampalataya kung saan po tayo lalago. At dyan po binibigyan tayo ng gift ng Diyos. Yung gift, kakayanan na binigay na sa atin ng Panginoon na kailangan nating magamit. Kasi yung gift natin, hindi mo naman gagamitin yan para sa sarili mo lang Kaya nga binigyan ka ng Diyos ng gift o kakayanan, o sabihin nating talento, para yan magamit sa church, para ma-edify, mapalakas ang iba. At kung ano man yung gift na binigay sa atin ng Panginoon, maging skillful po tayo. Skilled master. Kumbaga, magaling teaching yung binigay sa ng Diyos, galingan mo sa pagtuturo. Sa pag-i-encourage yung binigay sa ng Diyos, galingan mo sa pag-i-encourage ng kapwa mo, Sa yung giving, then give generously. Yun po yung sinasabi sa Biblia. Kung preaching, then preach with all your might, Kung ano yung gift na binigay sa ng Panginoon, be skilled master in your own field. And number 3 po, build on Christ. Lahat po tayo tumatayo at nagtatayo kay Kristo. Wala na tayong ibang pinagtatayuan pang iba, hindi tayo nagtatayo. Sa community po namin, lagi naming nire-remind yung isa't isa na hindi tayo nagtatayo ng relihiyon dito, hindi tayo nagtatayo ng mga samahan, hindi natin tinataas yung samahan natin. Actually, yung church namin, hanggang ngayon wala pa rin pangalan Hanggang ngayon, magkakaroon din ng pangalan yan someday, pero I don't know, hindi siya priority for a long period of time. For the longest time, hindi namin iniisip kung ano yung pangalan namin. Basta nag-gather kami to build each other, to edify one another, to worship God. At yun po yung mahalaga. So, we build on Christ. Si Kristo talaga yung pundasyon at si Kristo yung tinataas natin. Now, para naman po sa ating discussion, how do you build the next generation of followers of Christ? Kung si Apostol Pablo, nilatag niya si Kristo bilang pundasyon sa Korinto, at yung iba naman na mga leaders ay dumating, sila yung nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ikaw, kapatid, how do you build the next generation of followers of Christ? Anong ginagawa mo para makapag-contribute ka sa susunod na henerasyon? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for calling me to become a member of your church, the body of Christ. I know you have called me to a Christian family where I will grow and also help others to grow. Make me a skilled master,
laying Jesus as the foundation of someone else's life. I also pray that you will strengthen my faith in Christ. Make me immovable. Help me rely on Jesus at all times. Christ is my solid rock on whom alone I stand, for I know all other grounds are sinking sand. This I pray in Jesus' name. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ng ating kapatid sa pananampalataya, si Brother Alvin. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.